vested with me as the presiding officer of this committee hearing. The first set of committee hearing on appropriations and budget is now called to order. Item number 1, proposed resolution number 2026-037, SK Annual Budget of R.R. Hona. Good morning. Good morning po. May ipapa-amend lang ako sa iyo, SK. Di man lang ini. Sige po. Kay ini po na sa sports development mo po na 50,000. Hindi man lang ho. Ginilugan ko na nga ni. Nakabutang kaya sa wait lang. Sa expected result mo sa sports development mo po is di ba sports para sa intended ang 50,000 sa sports development. So, ma-procure ka mo sin sports materials, supplies. Okay. Tapos, unexpected results mo, ang nakabutang is to promote free internet for educational purposes. Mama lang yan. Okay po. Baguhin mo na lang ini. Apo. Tapos, ini po na, pansin ko kaya, halos intiro ka mo na mga SKs. May nasa-shortcut niyo ang number. Imbis na ang word itself na number, bubutang niyo NO tapos dot. Tama. So, para sa ako, pag masulod na ka mo sa magiging professionals naman ka mo, di ba? So, minimize niyo magparagamit sa in shorten and word. Okay. Ano lang niyo yun. I-practice na lang niyo na buo. Okay. Mama lang, tapos, hindi kulang kaya siya. Sa clean and green, ano ba yun? Nalimut ako. Sa performance indicators, number of trash bins, cleaning tools, painting material, painting materials, buta mo lang procured. Okay po. Ayun lang. Dagdag mo na lang. Sige po. Mama lang. Rapat katabi. Roman, inapot mo na. Sorry na kayo. Ibabasa ko pa na pakita. Nagulat ako sa iyo. Bit amendment. Pwede. So, Mr. Chair. Go ahead, tabi. Councilor Chito. Appropriation ordinance amounting of 332,575 pesos and 36 centavos for the year 2026 SK budget of R. Herona with amendment. I move for the approval on committee level. Second. Okay, in motion of Councilor Chito House, seconded by Councilor Recto. The SK annual budget of Barangay Arejona is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po, SK. Thank you po, sir. Pwede ka na ma-excuse kay kung may klase ka pa. Next is SK annual budget of Barangay Obrero. Good morning, SK. Amounting to 635 pesos and 58 centavos. Mr. Chairman, Go ahead po, Councilor Recto. under the office supplies and materials Apo. amounting budget year expenditure proposed is Apo. 30,000. Yes po. Supply purchase, number of equipment. Ano po ang nakabutang ng mga office supplies and materials with the amount of 30,000 sa Obrero? Obrero? Apo, SK San Obrero po. Ito na. Morning po. Ano po yun? Bali,
bond papers, tapos ano po, mga inks, ballpen. Bond paper. Yes. Tapos May inks. computer ka mo. Yes po. Kaupo didi sa Wala ini pa dito fidelity. kaupo didi ang maintenance. Wala man. Kapod na po. No? Ang Arhero na may. Kaputan mo ko daw si GM. Dito, may saras. Then another, Mr. Chair, for the Apo. traveling expenses, with the amount of 50,000 official travel of SK, and then number of travels, amount of 50,000, mga Ingkod na dito. number of travels. Kaya mo naman So, masunod. ano po, Dali mo na actually po, nagkamali lang po dun sa error na sala lang po sa ng pag ano. Pero, i-realign po namin yung kay ano, syadong dako po na butang. Di ko na po ipinaulit kasi ano, hinahabol po namin pagpasa sa ano, sa budget kay ano. Piyesta na po sa obrero, kaya po namin release ang budget. Ini po tabi na Kiki Assembly. Kiki or Iski? Kabataan na yun. KK po. Assembly. Ano ang gusto sabihin kasi? Ano po, parang ano po siya, youth assembly, ano, para po sa, parang pagpatibong po sa mga kabataan para po sa transparency man po and accomplishment reports and escape obrero po. Assembly sa barangay. And 25,000 for the whole year ini. Apo, ano, duwan na po yun na ano na... Duwan na beses. Mr. Chair. Go ahead, Councilor Chito. Hapot ka lang po si SK. Nano kay wala ka didisan ano, fidelity bond na naka-alokan. Wala po sa, ano, saan? Wala tabi didi. Yadio. Tapos, Mr. Chair, ini po na naka-alokar din na Miss Gay 2026. Pwede, hindi didi. At magahoy, apoton mo. Wala kasi fidelity. Diba requirements? Okay. So, parang mabagal kasi. So, siya din. Pero na-check in nila ito? Opo, nagbuo. Oo. Diri na pansin na, diri mo nabutangan. Habol pa man, mayo pa man ang pesta. Habol mo pa man. Ano yung iwan mo talaga? Ayos na. Tapos, Mr. Chair, hapot ko lang si SK. Ini na pag-session niyo ang traveling expense na hapot ni Councilor Recto na 50,000. Sabi mo nga ni i-realign. Nano talaga na pag-istoryahan niyo sa session about sa budget niyo? Ano po, ano pag-istoryahan po sa session is, bawat, ano po, magawad, may po si Rasin Committee. Which is, tinagang ko po sa Rasin, sin opportunity para magbutang sin sa kanya-kanya na rin na budget. Tapos, an excess po, which is mo po, ano, di masyado na pag-istoryahan. Nabutang po dun sa, ano, sa travel. Pero, ano po, yun po na travel na, ano nga, na pasobra, which is, i-realign na lang naman. Siguro pwede man ito pa din na Miss Gay. May summer basketball league niya. Hindi ko na alam ha. Kaso, Unfidelity ba niya ni? Kay Puhan niya didi. Kasi, gawin mo si Glenn. Wala ka cellphone. wala ba yung cellphone? Baka na iPhone 17. Wow! Yayamanin. Anyway, marang ka talaga siya. Marang ka. Baba, marang ka kasani ha. Kay, diri man na mo. Okay lang mo na inihon na mga MOUs mo, na mga ang mga programa mo. Kayang-kaya ko tayo ni-amen. Kaya lang, ito na fidelity band, ito pwede. Dapat included talaga siya didi. So, marang ka kasani ha, baba. Don't worry kay pag-abot man ni sa SB, kadalion ta naman yan para makahabol ka sa mga kaipuan mo habulo na programa mo. Okay? Mr. Chair, for inquiry about the Miss Gay, Yes po. Oo. Sige po, go ahead. with Tabi. the total of 30,000,
ang nakabutang didi 30,000 ang budget nenda and feeding program is 25,000 pesos. Ang pag-design po niyo sa Miss Gay 30,000 and ang feeding program 25,000. Para sa MOSK, nano ang kuan sa Miss Gay? Saro lang ini na programa or Di po, Sir, multiple na po siya, parang sinaro na lang po namo. During Fiesta po, magkakamuyan pa na sa multiple activities po. Pero sinaro na lang po namo siya sa, sa Miss Gay. dapat dako konta sa feeding kaysa ini na pageant na 30,000. Saro kagabi tapos na. One day lang, one night lang. Unfeeding po. Oo. Di po, po yan, parang monthly po siya. Monthly and feeding nila. Feeding program po nila. Pero mas tinakuan niyo ang budget sa mas gay na mas importante ang anyway sa kanila man po tabi yun pag imod-imod ha. So, Mr. Chair, Sir, bago po kami magbutang sa na budget, nakikoordinate po muna ako sa mga sa LGBT po. Which is mga Apo. sa sites na obrero. Okay man po ito sa mo. And point of clarification lang po. Ang manifestation po ni Councilor Recto is para kay Councilor Recto, mas importante ang sa feeding program kaysa sa pageant. Kaya ang punto ni Councilor Recto, mas mayad na, ito na budget niyo na 30,000 is kung sa bagay, dako din po kasi yung gagastos pang may pageant, Councilor Recto. Pero ang punto ni Councilor Recto, mas importante ang Feeding. programa sa feeding program, educational assistance, sabay ko na. Tapos, educational supplies, kay doon ka baga nakatutok baga, di ba, sa youth. So, mamalangan man ang sentimento ni Councilor Recto. Anyway, di rin mga kami nag-against sa mga pageants. Sentiment pala ito ni Councilor Recto, pero nasa council man gihapon niyo Desisyon. yung desisyon. kailan pag otro, tagan na yun sin budget ang feeding kaysa dito sa Miss Gay. Niyan mo lang po ako nagbutang sa budget sa pageant kay maupuan di man sa amo. Okay. Wala man yung problema, SK. Okay man yan, Tama. SK. Next, dapat may mga priority na rampahan ka sa mga gay. Tapos, wala na, pagkaga, wala na eh. So, Mr. Chair, Go ahead po, Councilor Chito. the annual budget of SK Obrero, Barangay Obrero. So, may kulang din ha, marang ka kasi din na budget niyo ha. So, I move for the disapproval, Mr. Chair. Second. Approve. Motion for disapproval. Mali. Second motion. Okay. In motion of Councilor Chito, seconded by Councilor Recto, the SK annual budget of Barangay Obrero since diri po na-include an sa fidelity bond sa budget po ni Ranian na pinasa is disapproved dabi. Mr. Chair, Okay, once siguro na maayos ang ni SK, siguro pag na-agenda ini for session, Okay. pwede na pag decision na lang siguro. Mga tabi, para di na po Para di na Iayos lang. for consideration tabi, para aram ko may nahabol kay na ma-fiesta, tama? Bali, fidelity band mo lang po. Mao po. Mamalang po. Kaso mabawas ka sa iba. Madagdag ka sa fidelity band mo. Kaya, Thank you po. Ang pabrika Thank nga you. parang 5,000 na. Oh. Next is SK annual budget of Barangay Fabrica. Apo. Amounting to 603,733 pesos and 51 centavos. Di mo na, Tere, in general mo na mga personal services na di mo na enumerate ha. Tinotal mo na lang sa 140,000. Okay.
Kaupo na din yan, mga honorariums niyo. Fabrika po. Barangay Pabrika. Apo, yato tabi si SK Tere. Ah, yes, so. Mr. Chair, Go ahead tabi, Councilor Recto. the proposed budget year expenditure for the object of expenditure under Kabataan kontra droga at terorismo with the amount of 5,000 pesos. Opo. Okay, so tama po ini na budget. Mapa Seminars man lang po yun, Councilor Recto. 5,000. Seminars po yan. Seminar po yan. Ma-invite sila sin resource speaker. Kumbaga, ibabayad man po nireto sa naimbitaran na rin na ma-istorya para dito sa seminar po nila kontra droga. May snacks ba niyan ikaupod ha? So, Kung sabihin, seminars, climate change, i-plus mo ang kontra droga ng terorismo, 10,000. O separate. In amount nila is 10,000. Pero sa kabataan kontra droga, ang tarpaulin niyan, pagpa-imprinta, nasa more or less, mga 700 plus na. Anyway, siguro ko, di mo lang siguro ang audience. No. Mr. Chair. go ahead po, Councilor Chito. Siguro, ang mga invited mo lang sunan sa PNP, ha? SK, kay mo man yun mapaliwanag ka nila. So, dili man kay puhan dako na Budget. So, Mr. Chair, Go ahead. the annual budget of SK Barangay Fabrika amounting of ano ito? 603. 603,703 pesos and 51 centavo. I move for the approval on committee level. Ma-second demotion ako, Mr. Chair, kay magayong-gayong luwatin na isip sa pabrika. What I said to Second, In motion of Councilor Chito House, seconded by Councilor Recto, the SK annual budget of Barangay Fabrika is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Good morning po. Tiwala lang. Item number 2, proposed resolution number 2026-036, 2026 annual budget of Barangay Marinab. Good morning, Kapitan. Amounting to 4,253,166 pesos and 92 centavos. Nana barangay. Marinab. Sa aga na yun? Ayun. Ayaw magtabi. Di ka na dito makapista. Di ka na dito makapista pa din. Mr. Chairman, Oh, go ahead po, Councilor Recto. the budget of Barangay Marinab with amount of 3 million. Wow. 4. 4 million po. Ha? 4 million. 3? Sa 2024 po yun. For clarification, 4 million, Mr. Chen? 4,253,116 Yes po. and 92 centavos. Mr. Chair, since that the complete requirements approved through resolution by Barangay Marinab, Mr. Chen?
Yes, tabi, Councilor Chito. Mr. Chair, hapot ko lang po kan Kapitana. Ang sa 20% niyo, mo lang talaga ini ang priority niyo, ang construction of pathway and open canal. Opo, sir. Mo lang talaga. Opo. Pera ka din dito. 841. Ano pa? Mr. Chair, Go ahead po, Councilor Recto. my pending motion for the proposed ordinance budget year proposed of year 2026 by Barangay Marina with a total of 4,206,261. Kompleto naman po tayo ang mga requirements. So I move for approval. Okay, Mr. Chair. Yes, tabi, Councilor Azul. Second the motion of Honorable Recto Valeriano, and include for the second reading. Okay, in motion of Councilor Recto, seconded by Councilor Azul, the barangay annual budget of Barangay Marina is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Salamat po. Thank you po. Thank you. Next is annual budget 2026 annual budget of Barangay Namo. Morning po, Kapitana. Good morning, Tabi, sa inyo. Amounting to 4,896,620 pesos and 26 centavos. Opo. Tinudahan tulos. Nangurso natin manatin. Sumat kayo kan. Exusal biya. Mr. Chair, Go ahead po, Councilor Chito. bagang diri ko na imod ang 20% didiho. Wala. Direct po na-include. Yari po ang 20% basic. Ito po, sa ano Ay, na sa lang. likod, sa likod. Sorry. 9-7. %30 quick response fund. Dili, ano, tali. Ang 20%. Di, iba kasi ang inkukuhaan sa 20% pa dito. Dili, ito na total. Ito na sa raw. Ang sa katali. Hindi mas lalo. Dali lang. Mr. Chairman, Yes po, Councilor Recto. the complete requirements submitted to Committee on Budget and Appropriation, the Barangay Namo budget year proposed for 2026 with a total of 4,886,726. 800 plus lang. 977. It was already signed by majority of Barangay Kagawan Amo na. and attested and approved by Cap Brasil Himi. So move for approval, Mr. Chairman. Si Butong Okay, Mr. Chair. Yes, Tabi, Councilor Azul. Before for the approval, Opo. potong ko lang si Kapitana. Yes po. Didi regarding sa 20% development fund for the amount of 107. The makeshift building, Puro 4. Opo. Nano na klase, ano siya? Kan makeshift Ano po, Tabi, ini sa, nag-propose baga kami sa donation sa ini, Sir Gary San Ingon. So, nagpaplano muna kami dito sin makeshift building. So, mga po ini kaya binutangan mi sin 107,343.20 na alokar na pundo. Dito siya ibubutang sa Costanera. Didi po sa Purok 4, Sitio Bagong Silang. Sitio Bagong Opo. Silang. Nagkairo ginisini kay ang type error siguro, pero hingaya nun lang kay ko ano, in pen lang an kuan. Pero as of approve man po ni San Council nako kasi may talaga kami on purpose po paano sa to kaya gusto mi mabutangan mo ang makeshift building kasi pwede kami dito mag-meeting sa SLP na magagamit mi po. So dubang dalan on purpose sa to kun akay inbutangan mi.
Dito siya sa sentro sa Purokdao. Diri po. Sa Dili sa Puro 4, Sitio Bagong Silang. Bagong Silang. Kasi siyam ang sitio sa barangay na mo eh. Oo. Mayon baga dito sin part Pababa. na ingon na pababa. Daanison butangan sin Bixip Dito siya building. ibubutang. Opo. Kapitana, maiba po ako. Opo. Kamusta po ang integrated po na school? Ay, ang high school pala sa ano? Actually, salamat Namo. tabi, Mr. Chair. Apo. Ang dalagan po sa niyan, amo inihinguhan na council, mabutangan mo na makeshift building sa temporary. And then, mas magayon siguro kung bago miyad to pamutangon na sayo na Nanet de Castro High School, mapamutang mi mo ang tinampo. So mostly talaga tinampo mo ang bago eskwelahan. Kasi kung mapapangyari na magbutang tulos kami dito sin high school, ang ingod siguro di man mawawaray. Mapo. Kaya lang ang importante ang lokalidad na aagihan sa mga Mapo. Kasi kabataan. Mapo. pag mauran dito, Malapot po dito. Maonwaris na ko. Mao ito ning gagahoy ko niya na chocolate room. Apo, ang puro 4. siguro by next budget, Kapitana, solar street light naman ha. Opo. Kasi para mas magayon. Mas magayon. Opo. Okay po. Okay, Mr. Chair, another question kang Kapitana. Sige, tabi. Opo. Okay, so, ini Kapitana na AX mo na nagkakantidad lang sa 35,000? Ano kay sarisaday siya? Maungani son an pero an amo pa no sistema sa council kay minsan panaudi naman nag-ano ang mga tawo sa barangay halimbawa sin may unsin hapdos actually nakan hinadidi sa munisipyo diri na napakadto. Kami mismo na council nag-uura arambag. Pag honorary yami ngaya, may kami sinti na bulahos na indadanon sang council. Kaya may kami sin pundo na makukuwaan para pang danon dito sa nagrarani sa amo. Monthly nagbubutang ka mo savings? Opo. Kada sweldo, Opo, savings ka mo? opo. Okay, Mr. Chair, Apo, na may pending motion. the pending motion of Honorable Recto Valeriano. So, I'm second the motion. Okay, motion of Councilor Recto Valeriano, seconded by Councilor Geoffrey Azur. The 2026 annual budget of Barangay Namo is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you so much po, Sentira. Next is 2026 annual budget of Barangay M. Rojas. Good morning po, Kapitan. Amounting to 3,859,089 pesos and 3 centavos. Mr. Chair, just for inquiry Apo, to Barangay go ahead po. Captain. Dili po tabi sa approved resolution, pirmado ang mga kagawad, di nakapirma si Cap. Oo, Sa resolution, tabi. Didi. Oo. Kasi na, Naumit lang siguro. May- Sa likod, tabi. Sa likod. para kulang na, base na utod naman. Wala ka. Opo. Ang pakaserox ada dito. Kaysa Hindi po nakakagin si SK Chairman. Wala kang pirma niya. Pero sa original na yan, na pag-xerox lang na base mo man ini. Pero, Mr. Chair. Go ahead po. Pero po inikap na solar street light. May himo sa 200,000. Ora po. Dati po, kada, pinahimo na mo na sa Bali 13, labi. Diri complete. Niya, nagpahabol gapon ako kay kulang pa dito sa Duro. Bali, pero bitan, minum na ba? Pero ka sulat na sa pito lang tabi. Kay may inihimo tabi dito na additional na tinampo bagaan na bilhin ng DPWH. Mahatag ko no si Rasin, walo na pidaso, kaya 13 lang ang binatang namo. Di niya ibubutang sa highway lang. Sabi na po, intiro yun. So, with regard tabi sa hapot ni Councilor Recto, yadi sa second page. yadi po, may perma po si Kapitan. Opo. Dili sa kopya ko. Dili na Kap. sinero. Dire na sabay sa Hindi naabot Xerox ko. Di na copy tabi. sinero. Thank you. Just Thank only you, for Mr. an Chair. inquiry. Mr. Chair, Go ahead po. the Barangay Appropriation Ordinance number 06 by
M. Rojas with the amount of 3,832,130,000 plus the realty property tax RPT with the amount of 4,000 and 5,000 to 9,000 and 14,000 for the first and second semester with a total of 14,582 and 48 plus 3 million with the amount of 4,286,000. Since that M. Rojas was already submitted the complete requirements, so Mr. Chair, I move for the approval. Thank you, Mr. Chair. Second. Okay, in motion of Councilor Recto, seconded by Councilor Azur, the 2026 annual budget of Barangay M. Rojas is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you po. Thank you po, Mr. Chair. Thank Salamat. you. So the first set of committee hearing in Committee on Appropriations and Budget is now adjourned.
So, by the power vested in me as the presiding officer of this committee hearing, the second set of committee hearing from the joint committee hearing from the Committee on Appropriations and Budget and Committee on Land Use, chaired by Councilor Aler, is now called to order. Item number 1, proposed resolution number 2026-032, certified urgent resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo Gordola, to purchase a portion of land intended as identified as lot number 1089 CAD 263 with an area of 10,000 square meters. May 10,000 pesos pa na nakabutang didi ho. 10,000 square meters at a price of 2,500,000 for the expansion of slaughterhouse facility, which includes employees' quarter, fencing, and other improvements at A. Bonifacio under 20% Development Fund, calendar year 2025 for inclusion in the annual investment program for 2025 of the municipality of Bulan, Sorsogon. So, ang title pa lang tabi, may kaipuan na i-amend. May sala na. Mga tabi. So, and sabi ko lang po na sa title pa lang, Sala na. sala na. Yes, tabi. Councilor Dondon. San 20% ini 2025? Mga po. So, kumbaga, continuing siya, di ba? So, pwede ba na yan? Pag irog ba soon an AIP sa 2025, in effect pa sa 2026? Continuing ba ang AIP? Pati ang AIP? Di ba di rin na? Na-include? Dapat included sa 2026. Hindi, ang inclusion nga niya sa title is 2025. So, di ba nagkameo na kita 2026 AIP? Para sa 2026, tama? Po? May 2026 AIP na kita, di ba? Yes po, may una po. So, na-include ini? Di ko lang po masisimba kung included siya. Di, kaya, parang 2026 AIP using 2025 budget. Kasi continuing man siya, di ba? So, ang hapot nga niya na 2026, included ba siya sa investment plan nato? Kaya, mapo yun, hindi ko masimbag kung nasa EIP siya ng 2026. Mr. Chair, ate siya, Yes, tabi. dapat ba ano siya, sa 2026 po na AIP naka-include? Tama po. Maski 2025 Budget. and budget. Yes po. Okay. Kaya i-require Pero sa accounting eh. Di ba? Parang intiro na transactions, dapat may AIP siya. Pero i-check ta gihapon po. Ipahapot ko sir kay Sir Dennis gihapon kung ang 2025 na continuing fund dapat nasa EIP din siya ng 2026. Okay. Ate siya, kahit si Ma'am Dang, tabi. Di ko lang po aram. Okay. Mr. Chair. Yes po, Councilor Dondon. Nanong guys, sini? Expansion ang plano. Expansion. Expansion of municipal slaughterhouse. Tapos, ini, parang i-authorize an executive magbakal. Dili maghatag sin financial assistance para sa mga barangay. So, an LGU ma-undergo san procurement process. Nagbatog na ba? Actually, diri pa man po, kay hanggat wala po kamo sin resolution, diri pa man po kami makabatog. Usually, ang resolution na mo nasa later part eh. Authority to pay na, di ba? Hindi po, ma-authorize ka mo na magbakal si mayor. Po. Aha. So, yun doon po kita ma-start. doon ma-start. After. So, after son, mahimo ka mo sin intent to purchase. Hindi po. Mabatog na kami pag-process sa deed of sale. So, diri ini, parang, guys, ini,
Diri siya, ang procurement niya is parang negotiated procurement. Hindi po. Ano na kasi yon? Pag may una po kamo sa SB resolution, diretso na po kita kamo ma-process na po si mayor saka si seller pag ano sa agreement sa pagbarakalan. Nakita na sa Zone 5 may unsin posting and requirement na ang backsat to nag-post na may unsin intention ng LGU magbakal. Tiri ko po araw. Sa back po siya maano. Di ko aram kasi po sa kung ano po ang ano sa back. Kasi ano yun eh, may unsin, ibig sabihin, dapat may unsin intention bakal. Kaya nga ni nag-ayo sin funding para magbakal ang LGU. Di rin po. Mayon ang ano, ano kaya eh, ipapasiguro niya nato kay an LGU an mabakal diri kay aniniho kaya nato baga sa barangay nahatag kita financial assistance an magpasiguro sa procurement process is ang barangay na. So niyan dahil an LGU an mabakal so pasigurohon ta ang procurement process. Diri naliwat ako masyado familiar sa bag-o niya na ano na Government Procurement Act ang 1032 ba ito? Kasi saro dun sa mga aram ko is unpayment nga ni diri ka pwede maghatag sin full payment. Makahatag ka lang is 30 to 50% ata as partial upon the execution of deed of absolute sale. And full payment is upon issuance of transfer of ownership or title. Diri po. Yes po, mayon po kita in papahimo na agreement of sale with down payment. So kung halimbawa okay na, yatungon ani pa process na agreement. Payment. Dire po. Hay na lot owner. Actually, nasa Manila po siya, pero sabi niya, if ever po na kaipuhan siya, anytime tabi makanit siya. Aware man siya, so na kaipuhan niya ipatransfer mo na ang title bago siya mababayaran sin full. Yes po, actually, transferred na sa pangaran nila magkaramanghod. No, Oo. ano? Kaya nga Pakani po, sa LGU. ay po, ganito po paano yun. Una, pag may una po kamo sin SB Reso authorizing, mahimo na po sira agreement na duwa. And then, ang nakalagay po paano sa agreement dito na ma-down, pero upon completion, mauna full payment na. Hain po ang agreement. Diri pa man nag-execute, kainuhulat nga ni po ini na SB resolution po niyo. Solution auto purchase. Yeah. Hain po ang parang contract. Kaya ma-enter into a contract eh. Diri pa man po kita naghihimo. So wala draft. Baka pa man po. So diri pa na mo bagan ano eh, yun na kulang pa sin info. Like for example, ano ko lang ha, sa barangay kaya, indicated an amount, indicated an area, ang price, intiro-intiro. May MOA na nag-instill kita sin conditions sa barangay na inin dapat himuon. So with this, hay ng conditions. Kay sabihon ta ngaya, paano kung nagka-problema ingod? Paano kung contested ang property? Paano na ito na partial payment nato? Actually, sa processing po nato, mao yun po ang ano nato na before magbakal, kasi ganito po yun na pag mahimo na po pano deed of sale, kasabay sa agreement pagpanotaryo, kasi po ang nakalagay po dito sa agreement, diri siya babayadan sa full payment hanggat diri intiro na process. Kung sabihin na tapos iubos ang processing sa procurement. So kaya nga ni po, diri man sila kuha sa down payment hanggat di sila magpirma sa deed of absolute sale na full. So ini po na ihahatag sa SB is authority to purchase lang. Yes po. Wala pa din authority to enter.
Ora pa MOA. So magiging duwa ang resolution. Dire, Mr. Chair. Sige po, Councilor Alan. Ano po kita, bago kita sa step 1, since diri ini po unusual na practice nato sa pag-acquire sa property, usually po baga donation to barangay, di ba? Tama. In the transfer fund, then ang barangay Barangay na makitransact purchase. sa owner. Ini po, directly kitaan mabakal. So, doon muna kita magbatog. Opo, magiging asset din sa LGU. So, una, susugunta muna, sino ang owner, dapat may intent to sell or offer to sell. Mayon na po. Yes po, Mayon po sin proof of ownership. Yes po. Mayon po. So, ikadua, dapat po present siya during committee hearing. Apo. Okay. Yan, mauna po ito. Masunod na po ito ng mga sa mga technicalities na po kita. Okay, Mr. Chair. Sige tabi, Councilor Azur. Okay, thank you, Mr. Chair. So, ano ko lang ini, for the clarification, san ini na 2.5 million na inaano nato, dapat nga ni iadi ang PDO, si Ma'am Dang, kay para mahapot na talaga. Kasi batog na batog, kung pag-i-restoryahan ta, ang nakalaag sa resolution is lot acquisition. Opo. And then, sa another na naman nato na istoryahan, nakasunod na ang nursery Nursery. ni San Pedro. Tapos, nagkondukta sing committee hearing. Mga po. May deliberation na nangyari. Opo. Natagan na ang mananato dito si Engineer Speedy. May mga opinion man siya na sinay regarding for this matter. Mga po. And then, pag-abot sa committee report, pag-abot sa committee report, na-cite dito ni Consar JR na pag-abot sa regular session, inano talaga sa ato chairman, na winidraw ang portion na yato sa dahilan sa nag-atras ang sealer. Okay? So, nginarap na naman kami, kay nagbalik na naman ini na 2.5 million. So, iba na naman na resolution na nagano. Anhapot ko, hain niya to na dati na resolution. Dinisallowed ba yan to o hinali na yan to? Kaya may naman kita sin another resolution na ipapaprubahan sa niyan. Yung mga, Mr. Chair, Okay po. Yes po. Go ahead po, Councilor. Manalibungan nga ni kami. Kaya una, lot acquisition for expansion, for sa quarters, office, irugson. Then, kinancel yun na request. Kay, hihimuon na lang kuno as nursery. Kay, ito kami nga ni nakakam up sin mga questions na kay, grabe ng gastos, di pa nag-ooperate an slaughterhouse, and mauna naman sin iba na bagay. Kumbaga, ano kaya namo is, magastos kita 2.5 million para sa pagbakal ingod. Expansion. Ang hapot ko sa to at that time is, may na ba kita plano after nato mabakal ang ingod? May na ba kita pundo para i-develop ang binakal na ingod? Wala pa. So, nakay mabakal ka ingod. Na di mo pa nga ni, na-ooperate ang slaughterhouse. So, why not use the 2.5 million na i-continue ang kaypuhan pa? Ano na mo, accepted na mo, nasabi sa Tusan Engineering, na yun na inihimo ta na slaughterhouse, face by face, kaya aabuton siya sin more or less 40 million para ma-meet niya ang standard sa NMIS. So, okay. Wala problema, maski 27 million na talagang di pa maka-operate, kaya may pasing kaipuhan na himuon na ma-reach na to ang required budget para maging full operational siya. So, nakay mabakal kita ingod na di man siya requirement. Di rin mao. Parang irugson. And pakabakal sin ingod, may kwarta ba kita para i-develop ito na ingod? So dito naudong. So nagsabi, nursery na lang, nagkamayon sin Execom meeting, an MDC, na kunain nagluwas an Execom sin MDC Resolution number 27 na himuon na lang na nursery instead of expansion. Councilor Don, kaupo dito ang expansion plus nursery. Plus nursery. Expansion plus nursery. So, dito nagbatog ang kaburungan nga ni, na in-adapt man na mo eh.
Nag-okay man kami. Then, diri pa nagsasubmit sa resolution, may naman letter na papakancel sa amo, na which is wala man kami sin power na mag-cancel sa MDC resolution. So, yato na MDC resolution 27, in effect pa yato kay diri man poder sa Sangguniang Bayan mag-cancel. Request an executive na i-cancel namo. So, maano kami, malalagpasan namo ang poder namo kung i-cancel. So, diri yato, di naman ko na ang status. At the same time, an MDC resolution, maka-issue ka lang resolution pag MDC an nag-convene. Diri enough an execom to make a MDC resolution. So questionable na nga ito, an MDC resolution. So ang hapot yan, nag-issue sa MDC number 27, sino ang ma-declare sa to na invalid or cancelled? Diri an SB. MDC mismo. Kaya nga ni, saro na flag ceremony, natimalahan ni Mayor na diri kuno kami na SB, nag-approve sa to, and sorry kay Ma'am Kaylee, diri madagusan nursery na plano. Pero niyan, an executive itself, mao na nagsabi na ika-cancel na yato na nursery. And may bago na naman yan. Pero, for our information, may una kuno sin actually, may una sin existing temporary nursery. Mayon. May una. Kay one time nga ni akong dumutabi, Kuya JR, ito na invited ang kapitan. Mao po. Kapitan siya. Nagsabi siya kay ang unang sinin na proposal is resettlement. Yes. Diri kay expansion sa slaughterhouse. Yes. Maski ako, mauman po ang aram ko, Councilor. doon. Resettlement dito. So, kaya nga ni ang concern sa to, parang mahatag ang LGU sa A. Bonifacio, para magbakal sa Raingod, magiging resettlement area sa affected parties. Niyan, nag-expansion na, nag-nursery na. Tapos magiging asset na sa LGU. Niyan, hindi ko na alam kung ano na niyan ang tuyo eh. So, mayon ang confusion na nakaabot sa Sangguniang Bayan. So, kasi ma-clarify. Yun nga ni, sa title lang mismo. Ang una, ino-authorize. Pang-duwa, impapa-include sa AIP. So, ano ba ang intended? So, ang himuunta na yan, parang mauna inenwag on AIP, rugsoon. For 2026 na dapat. So, maun an kasi ma-clarify man kami sa Sangguniang Bayan para aram namo kung ano na legislative action ang dapat namo himuon in support sa programa sa LGU. Kaya di man pwede siguro magkararkuluhan. Kaya Likewise, yun nga na intended to purchase. Usually, ang practice on dati, ino-authorize ang mayor to negotiate muna. Maka-negotiate ka muna. Upon negotiation, madraft na sin agreement. Dito na napasok ang SB na i-authorize ang mayor to enter into agreement based on the draft. Kay nano ang babasihan namo na diri magiging lugi ang LGU kung wala kami kapot na draft na negotiation or na agreement. So kay naghapot ako hain sini an contract. Kay an deed of sale is contract itself. Dire maapo. Considered as contract yun kay agreement between two parties na yun eh. So hain tabi yato may set katabi ng mga conditions under yun sa Procurement Act. So kisira man ma-secure nato na ini ang dapat sunodon mo ha. Di kami pwede magbayad in full. Dapat ma-secure mo ini, ma-process mo ini. Kaya saro lang anapot na mo. Para sa dati na hapot, hain silang technical description. Buong lote yun or nano? Titled property siya. Titled property. Opo. So, Part pag titled property, and full payment upon the transfer, so na title sa LGU. Ang portion, opo. Portion. So, sino mapaaltas? Dito po sa agreement na hihimuon, yato po dito na intiro na gagastuson, shoulder po sa seller. Sa seller. Opo. So, mga pa yun, wala kami kopya sa agreement. So, pwede na mo mag-enter into a negotiation lang. I mean, to allow si mayor maki-negotiate. Then, pan-negotiation, kung ano man na form na agreement
dito na ma-authorize ang Sangguniang Bayan na mag-enter na zone agreement. Mamanang tabi, Mr. Chair, para medyo maklaro lang. Okay, Mr. Chair. Yes, go ahead, Tabi, Councilor Okay, Erzo. thank you. Mao nga ni an mapagal talaga, Mr. Chair, kay an info point nato didi na agency na makadaanon para sa for the clarification. Wara, an MPDO, siya din ang pinaka-importante. Yadi an assessor. Regarding man lang ini sa ingod na babakalunta, yadi an budget. Regarding man lang ini sa budget. Pero pag abot sa mga proper documents na hinahanapon ta, Planning. wara kita, blanco kita. Okay, saro pa, Mr. Chair. Yep. Totally yadi man lang si Ma'am Kili. So, for the further clarification o short opinion regarding for the nursery. Mga po. Opo, okay. Dili ka na, Ma'am Kelly, sa unahan. Good morning po Good sa morning lahat. po. Maraming salamat po sa pan-anyaya po sa akin. Magsasalita po ako tungkol sa existing po na temporary. Opo. Okay po. Sa ngayon po, meron po tayong temporary plant nursery doon po sa barangay A. Bonifacio or sa Maguso, boundary po yan. Doon po sa tabi ng slaughterhouse po natin Opo. na existing. Meron na po tayong doon, as I said, temporary plant nursery. So, kung may katanungan po kayo, sige po. Opo. So, may abot na tawag. Okay, thank you, Ma'am Kili. Mr. Chair. Apa. Sige Okay, po. Ma'am Kili, saan mo tabi yato na put up na temporary nursery nato dito? Saan, nano na year siya nag-start? Kung hindi po ako nagkakamali, 2022. 2022. Yes po. Yes po. Apat na pala siya dito may nursery. Hasta niyan, ongoing pa ba ang niya? Mga processing sa inihimo nato dito sa nursery? Yes Continuous po. po ba? Yes po. Okay. Okay, may nag-grass cutter dito pa. Naka-istorya sa ako, empleyado ni Ma'am Kelly. So, kaya nga ni po, san pinasa ito na saro na MDC Reso na included mga bakal sin nursery. Sabi ko kay Councilor Dondon, may nursery ng LGU. Tapos mabakal, para sa liwat. Narang po ang location sa nursery po nato sa A. Bonifacio. Ito dito sa Arani sa Bungad po. Tama po. So, ang slaughterhouse na ito pa dito sa Dulo. Dulo. So, irog sa niya ang location. Tama po, Ma'am Kelly. Yes po. Tapos, ito na MDC Reso po na pina-withdraw. Dire, na may expansion plus nursery. Eh sabi ko, yadi diyan nursery, tapos yadi diyan slaughterhouse. Yadi diyan temporary na Plant nursery. plant nursery po nato sa Bonifacio. Tapos ang location sa slaughterhouse na po, yadi sa Durho. Ito na plant nursery po nato, haranion lang po sa Bungad, sa Pasulod. So, san pinasa ito na MDC Reso, napaisip pa po kay mabakal sin nursery na mayon na didi. Tapos madagdag siguro didi para sa location. Yeah. Anyway, ano ko lang po yan, opinion ko man lang po yan. Mr. Chair, Sige Ma'am po. Kelly, kan po ito ingod na intudlukan sa nursery? Opo, yan po ay bahagi po ng lupa na binili po ng munisipyo noong 2021. Ma'am Nel? Yeah po. Bahagi po ng slaughterhouse. Sa aking pagkakaalam. Yes po. Ay, Ma'am Neneng, nano po ang yung ini po na present na slaughterhouse doon, nano po kada kong area zone? 6,600? 6,600? 6,000? Di ko lang sure po Bagan 6,000. Ako ito pa din, ano ito eh. 6,000. Na nag-cobra sa reject. Tapos, kung Mr. Chair, Sige po, go ahead po, Councilor Recto. di rin naman hindi nakasulod sa sa proposal, but siguro ko, suggestion ko lang, in case na wala na kita halimbawa, maanuhan sini na babakalon sa lokal na gobyerno,
Aray naman ini sa ano, pero may suggestion ako kung pwede kasi kahapon tabi nag-committee hearing sa stray dogs na problema sa butangan sa impounding area. In case siguro na mag-failure ini na saro. Pwede kita mag-suggest kan mayor na Butang dito. Kinakaipuan po tabi ini na manuhan nato na impounding area. Kabay sa slaughterhouse ha. Diretso katayan aya. So pwede man siguro doon. Kung in case. Oo. Para kung medyo may unya to sin halawig na panahon na deliberasyon, ini madali ini man lang eh. So kung ano ta sa Municipal Development Council dito nag-aragi pero mandato naman sa mayor kung gusto niya ini. Kasi na anuhan kami sa mga suggestions sa mga kapitan na ma-implementar ini na impounding area na kaya po nandako talaga ha kay pinaka-importante sa niya. So nag-ano sila mga kapitanes na kung may makuha na tabi kita na ano. So that is only my suggestion, Apo. Mr. Chair. Na kung po pwede, medyo ano na yon ini actionan, madali man lang siguro yon former Council Excel, masabihan Noted si po. Mayor. Mga tabi. Noted po. Thank you, thank you. Yes po, Ma'am Kelly. Mr. Chair, and sa lahat po ng mga kanalang-ganaw na miyembro po ng komitiba, yaman lang din po at napag-usapan po ang ating temporary plant nursery. Apo. Nais ko po sana bilang ating pong membro ng ating LGU Bulan na mapayagan na rin po kami, na opisyal na rin po sana na magamit namin yon bilang membro plant nursery. Apo. Ang sangguniang bayan lang naman po kasi ang makakapagbigay sa amin ng authority. Yes po. At meron din po kasi tayong mga sinasailangang like green spaces na ating LGU. Wala na po tayo halos dito sa ating sentro at yung lugar po ng Bonifacio ay yun po ang pinakamalapit na lugar. Apo. Yes po, salamat. Okay po, Ma'am Mr. Kelly. Chair. Okay, Ay. Mr. Chair. Sige, tabi. Councilor Aler. Thank you, Mr. Chair. Since po mayroon po kita sa available na 6,000 square meters, I think that is enough po para magamit sa Mendro. Kung kayo po ang authority sa Sangguniang Bayan, we will do that. Thank you po, Ma'am Kelly, sa presence mo po. Gusto ko lang po i-clear, no? And ito po na nangyari sa flag ceremony na parang inulang sa Sangguniang Bayan, kuna kay diri po na approve nursery na bati mo man po na diri man ito actually nakasunod po didi sa Sangguniang Bayan. It was approved under MDC council. Pero withdraw po ito later on. So diri man po ito nakaabot didi sa Sangguniang Bayan. Gusto ko lang po i-clear po So ito po ma'am na request. Pwede po kung kayo po na authority na na magamit sa Menro ang portion of that land para po sa nursery. Mr. Chair? Yes po, Ma'am Opo, Kelly. una-una maraming salamat po sa advance po na Pero po, maliban po sana sa plant nursery, nais ko po sana na mas malawak ang magagamit po ng area sa plant nursery lamang. Dahil may slaughterhouse po tayo, yung katabi po noon na idle pa, nakatabi rin na amin magawa po sana din namin ng buffer po ng ating slaughterhouse. Siyempre, alam po natin na slaughterhouse, posible magkaroon ng amoy, kahit po maayos yung So, yung katabi po noon na area na idle po sa ngayon, pero meron pa ng tanim na mga kawayan na maliliit pa, sana po ay palawakin na lang po natin yung pangalan, hindi lamang po ilimit natin sa plant nursery, Opo. kundi maging environmental hub. Opo. Or ganun po. Mao po kay mahiwason Yes po po. ito nakataning pa talaga sa slaughterhouse. Yes po. Mao talaga po ito na lote, ang kataning po. Yes ang po. di banda. Wala talaga po ito, unused land talaga po ito. Yes po. Oo. Yes, tabi, Councilor Resort. Okay, thank you, Mr. Chair. Atining, anya to na imputapan sa slaughterhouse sa niyan, na ang expansion na sabi ni mo, request ni Ma'am Kelly,
ano ba siya? Kaupo, saklaw siya sa to na 6,000 square meters. Yung po na slaughterhouse niyan, Yes, binakalta po yun, same owner sa dina niya na babakalonta. So sa base po sa amo mapa, magkataning po siya. Same owner. Same owner lang po siya. Okay. So, talagang ang maabakal si LGU, pwede magamit sa Menro. Oo. Mr. Chair. Yes po. Go ahead po, Ma'am Kelly. Iklaro ko lamang po. Yung po aming pinatatayuan po ng ating temporary plant nursery sa ngayon, nabili na po yun. Yes. Opo. Yung po ba yung sinasabi po ninyo Yung na yung bibilhin po ngayon? Yung expansion Yung po, Ma'am. expansion. Yung Opo, expansion. kung magkakaroon pa po ng extra doon, mabibigyan pa po kami. Yun po yung tinatanong ni Councilor. Para sa akin po, mas mainam po kasi kailangan natin ng maraming green spaces. So, nursery na naman. Additional. Hindi po plant nursery, pero ibang Kung mabakal. Kung mabakal sa ano. Para maayo paghapon. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Engineer Speedy. Mr. Chair and to the honorable members of this committee. Ma'am Kelly, ang nursery mo will suffice yung area doon na sa tama na yung area mo? Sige, David, Opo. Ma'am Kelly. Go Yung ahead po po. area po natin na temporary plant nursery, parang nahatid po niya sa tatlo. Yung unang slaughterhouse na lote. Apo. Slaughterhouse, Apo. and then bakante, na tinaniman na rin po namin ng pansamantalang awayan noong nakaraan. Apo. And then yung nursery namin. Apo. Kung ito pong dalawang bahagi ay magamit na as environmental hub, well, enough po yan para sa plant nursery at sa buffer. Pero kung doon po sa panibagong bibilhin, at Sa malaki expansion. po, sabi po, Opo, ninyo, may hiwas po talaga 1 dito. hectare, Opo. kung may sobra po noon, gawin po natin green space pa rin. Green space, hindi po nursery, pero another po ng green space natin. Maaaring pasyalan ng mga tao, kasi wala tayong pasyalan, i-develop po natin as ecological din po. Okay po. Mr. Chair. Thank you. Yes po. Go ahead, Tabi, Councilor Chito How. Kaya siguro diri natatapos ang slaughterhouse kay 6,000 square meter kada ko. Tapos niyan mabakal naman sa 10,000 square meter. Matatapos ini base 2050 na. Ayaw pati. Ayaw Mr. Chair, Apo, Tabi, Engineer Speedy. i-brief ko lang po ang committee. Ang funding sa niya na para sa completion sa although may diyo na kulang na kung nadudumduman niyo may pinadara sa aton in MIC na mga findings pa na para sa additional improvements adto. Ang iba sa to nakaburutang na dito sa program nato. Although an operation nato target for operations and slaughterhouse is on April. Niyan na April. Ngayon na April. Although may mga kulang kita na di naman lang mga minimal man lang yun na kulang based dito sa NMIC. Kay nakasunod man kita sa programs ng NMIC. So minimal naman lang yato na di naman lang yato na maka-operate kita by April. So ongoing engineer ang trabaho niya sa Ongoing niyan. Naghapot na nga ni sa ato ang nag-supply san mga machines kay gusto na ninda magpa-demo kung paano gagamiton ang machines. Although mabalik naman yun dito sa committee kay siguro may mga internal pa kita kung sino ang butcher ayato tabi si kagawad diyan nag-aranuhan sinda kahapon dito sa butcher kung sino ang kay wala palan kita sa butcher ang LGU Mahir kita. So mo yung istorya ninda kay ang machines nato dapat ang mag-operate Butcher. ang taga di sa ato sa LGU lang. Empleyado po. Dili lang kay kung sino-sino ha. Yaan niyan pala na nag-aranuhan dito sa committee hearing ninda Apo, kahapon. sa Ways and Means. Iba-iba pala suon, iba-iba pala kada may meet iba-iba. Yung mao yun So by niya na April ma-operate kita sa And going back dito kan kagawad dito na nag-propose siya na an impounding dito sa kung makuha tayo na 1 hectare kung dito magbutang. Siguro, I suggest, kan kagawad dito, kasi siguro sila
ano nakamusan funding para sa ano so na dog impounding. Kay kita na lang kita, wala talaga, sila, nagmi-meeting kami sa executive, wala man funding na imbutang para doon. Sa dog pound po. Sa dog impounding facility. Slaughter na lang. So, dapat mayong kita sa funding. Kasi kita pag-aranusan mga stray dogs, wala man kita funding, makaluluoy yan nagmi-maintain soon. Sa diri na bulsa sunan Mr. Chair, Yeah, go ahead po, Councilor Dondon. dani sa nadaghanan ng pwede himuan sa 10,000 square meters bagaha. Slaughterhouse, green area, erosion. Kaso lang nga na, nakabutan pa no sa request is for expansion lang. Sa slaughterhouse. Mao yun baka magamit siyang technicality kay may unsin intended purpose ang pag-purchase. Yes. Kung iibahon mo, kisira, ibahon man ang title. Why limit to expansion of slaughterhouse? Pwede ba government facility area? Ano na siya? Kumbaga, generalized na. Doon kami nagkakalibuan kay unang resettlement. Pag sinabi na resettlement area, dili pwede gamitin as slaughterhouse area. Kay resettlement, sa ginamit na slaughterhouse area, dili pwede gamitin as nursery. Mayon ang namo. Kaya kisira, i-generic na niyo para at least, pag authorize na mo, na man ang paggagamit. Kung naman plano sa Bahala na munisipyo, kamo. yato na, Kaya- diri na kay Ponsin permiso po sa amo. Doon kami napapasabi, diri pa nga ni nag-ooperate, madagdag naman sa slaughterhouse. Pero Wow. kung sinabi niyo for government facilities, other government facilities, diri kami matimala or diri matimala ang publiko na 27 milyon. Tapos madagdag na naman. Di pa nga nag-ooperate sa 27 milyon. Pero kung sasabihin ta nga, explain ta sa public na gagamitin din sa iba-iba na klase. Pangdawa na hapot ko palang tabi, ininalat area, kay didi sa sa valuation report, na-mention na actually didi ang Menro Nursery, na parang an access pa kadto didi sa Babakalon, either ma-request in right of way, or maagi sa nursery and slaughterhouse. Ano po, Mr. Chair? Yeah. Go ahead po, Ma'am Kung Nan. naimod po niya to dito na concrete pavement, mayon po si seller, may execute po siya na deed of donation para po sa to na right of way. May copy po ako dito sa deed of donation. It has an access road via road right of way or through Menro Nursery and municipal slaughterhouse premises. So diri siya dukot. Paano ka ma-expand kung diri siya dukot? Siway yun, siway. Pero wala yung tagihan. So, mga yun ang sabi kaya expansion. Paano ka maka-expand kung diri dukot? Nang kita overpass. Paano ang property in between? Yabo, sa valuation report Ma'am Nang, di ba ang babakalon, ini po na babakalon po na lote, di ba yan slaughterhouse, ito nakataning di na bakante? Diri. Mabasay na yung ma'am na Diri man talaga expansion yun, ha? Kaya expansion, katanging... Kaya naimod ko po na bakante na lote dito sa binisita ko po ng slaughterhouse, yan di talaga nakataning, kaya mahiwasan po ito. Andi di po. Sa walang babakalon. An sa tuod, an sa wala. Ini. So may... Ang likod po. Ma'am Neneng, ang slaughterhouse bagay ni ha? So ini nakataning, may tagsa diri, di ba? Moy na babakalon? Diri. Diri daw. An may balay po sa likod? Nano po? Arin po dito. Kaya may pa dito simbalay tabi na Ano na sa lang po? slaughterhouse. Simple na hapot. Ang boundary sa slaughterhouse, existing slaughterhouse, dukot ba ang babakalon diri? Boundary to boundary or may unsin in between? Moy na napot ko kangina. Na Kaya pala may babakal ka mo right of way. Sa ako ang mapa. Kaya pala po po din right of way. Oo. Kaya nga, di man sa diri na paggamiton as expansion of slaughterhouse. Total, ang 6,000 square meters, tama, ang area sa slaughterhouse. Pero na area na utilize sa slaughterhouse, 2,000. So may 4,000 square meters pa kita. More than two-thirds pa sa whole property hindi nagagamit.
then madagdag kita sin another 10,000, di. Ama kung may unasin, ang slaughterhouse na may unsin 16,000 square meters, then 2,000 lang ang gagamit. Kaya nga, Unless maatamang kita urig. Mo yan hapot ko kanina. Mga po. Na may 6,000 na slaughterhouse, madagdag pa sa 10,000 square meter. Mapo. So 1.6. Kaya mas bali siguro, gihapon, ito na suggestion na mo, generic na lang. Kung gusto man talaga sa munisipyo magbakal-ingod, gusto man ipabakal sa property owner, may ungkitasin paggagamitan as per suggestion ni Karekto na dog impounding. Kung may man an menrosin long-term plan so una area na yun, na di lang nursery, kung ano pa man. And kung may pasin iba na mga, halimbawa, baay, pwede ba ganun ibutang tambaay? Bureau of Animal, total yun an urig, yun an livestock. Yun an mag-livestock. Baga maka-expand kita mas grabe. Kay diri talinimit na bunuan lang sin urig. Mr. Chairman, Yes, go ahead po, Councilor Recto. I suggest pwede kita mag-ocular inspection para may mudtaan. Pwede mo po. Mr. Chair, Councilor, go ahead, Councilor Chito. since sa titles and resolution na inano sa executive is libong na kita ha. So I think Mr. Chair, tapuson ta na yun na committee hearing. Okay, So I move for the Mr. Chair. Mr. Padala po. Yeah. Before we Go ahead po, former Councilor Excel. hingi doon tangon dire, matukal na kita si Di. Opo. Matukol kita title. An malinig na talaga. Dire, kay ma-MDC gahapon si Di. Kaya, ang gusto ko sabihin, kaya ini baga na title malibong. So, hanapan ta sin medios na talagang, Kaya, so ma-disapprove kami sa tugma na sa kuan. So, i-disapprove ini. Opo. So, Mr. Chair, the proposed resolution number 2026-032, I move for the disapproval ng committee letter. Okay. In motion of Councilor Chito Hao, seconded by Councilor Geoffrey Azur and Councilor Dondon De Castro. Yes. The proposed and Councilor Recto. The proposed resolution number 2026-032 is hereby disapproved under the committee level. The second set of committee hearing on joint committee hearing on Committee on Appropriations and Budget and Committee on Land Use is hereby adjourned. Set of committee hearing on Committee on mali. Sorry. So, by the power vested in me as the presiding officer of this committee hearing on Committee on Education, is now called to order. Item number 1, proposed resolution number 2026-033, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo Igordola, to enter into and sign a memorandum of agreement or MOA for the grant of monthly honorarium of 5,000 pesos each to the 4 volunteer teachers of Marinab Integrated School. Good morning, Tabay, sir. So, Ma'am Sha, available po ang pondo na to sa Ninian?
Yes po. Wala talaga siya intended na ano. So, mahali siya sa donations. Ano siya, dire po. Ipapasok Din po. nato po siya sa other professional Ah, services. okay. So, tama, kay honorarium. Opo, honorarium. Din masulod po, Ma'am Siya. Under po sa executive services kay Mayor. So, ang munisipyo po, ang mahatag sin 5,000 pesos Monthly. sa apat na volunteer sa Marinab Integrated Yes School po. po. Okay po. So, diri po siya ihatag na ang kwarta diri ihatag sa school. Dire po. Kundi Ma-voucher po sini nakapangaram po sa mismo sa sa teacher po. Sa Okay. teacher. Okay, Mr. Chair. Go ahead po, Councilor Azur. Okay, thank you, Mr. Chair. So, hapot ko kay Ma'am Cha, kasi kay puhan talaga sini ang budget. Din po na budget nato siya kukuhaan. Kasi irog sina manera, sa upat na volunteer teachers, nagkakantidad sin 5,000 each, is kada 1 month, nag-release siya sin 20,000. Nasa 240,000 siya sa sulod sa 12 months. 12 months Yes to po, 240,000. 240,000. So, kaya ba sa budget sa Kaya nakalaan man po. para sana? Kay an ato other professional po, nasa 3 million something. Okay. Ma'am So, Siya. bawal lang. Po Okay. siya. Kung may sulod naman na para sa volunteer, kaya pa. Gari ang diri na. Kasi, halimbawa ngayon, Marinab Bagahan, kita sa volunteer. Kung may mag-running naman na ibang school, paano? Di nakakayahan. Diri na nato Diri kakayahon. nakakayahan. Hapot ko nga ni po kay sir, diri po siya in-propose sa SEF. Good morning po. Good morning, sir. Ang SEF, yung allocation sa amin na bulan 4 po, mayroong 700 more or less po. Yung share ng school, yun po ang inilagay ko doon sa expenditure ng school intended for 1 volunteer. So yung district office po masyadong naka-maximize din kasi mayroon din silang job order na naka-allocate. So masyado na siyang maliit para doon po kukunin pa sa SEPMAM. Pero yung sa school appropriation po, doon po punta sa isang volunteer lang. Hindi po yung sinubmit namin separate kasi mayroon po tayong 7 na volunteer sa school. So nang nag-start ngayon, mayroon ng nationally funded na isa. So Bawasan siya. nabawasan ng isa kasi sa parent naman yon yung isa. So wala na share ang magurang na 100 per parent kasi nationally funded na yan saro nato. Mr. Chairman. Before, madala po, Councilor Recta. With regards to abi sa SEF, ang share po sa schools, sa 4 district, ang tuturungaan po nila na pondo dito is, tama po ito sabi ni Sir, 700,000 plus na lang. po. So, nagbaba po. Opo. So, sa hapot po ni Councilor Chito with regards sa SEF, DOA na lang po ang makukuha sa share sa Marinab. So, wow talaga. Kaya puwan talaga sin danon sa munisipyo para dito sa mga sa volunteer teachers po sa And Marinab. may dagdag na po ako info. Dahil sa expansion po niyan sa grade 8 na masunod na school year from June hanggang sa masunod na taon, may potential hataason ang possibility na may dagdag kita na 3 section. So, ang ratio po soon, mga napulo na volunteer. Imagine kung papasanon man yan sa Sa school, sulo-sulo di talaga na kaya. nationally funded. Di talaga kaya. So, kaya po, in-agimi po dito sa SB talaga na makaayo man sin appropriation po. Okay po. Mr. Chair. Madala po, Councilor Azur, kay si Councilor Recta muna tayo. Sige, Good tayo. morning, sir. Good morning po, So, Kagawad Recto. inquiry lang ako. Yes po. Ang pakasabot ko, ini na mga teachers is voluntary. Yes po. Niyan, bago kita magbutang sin voluntaryo na maestra, dapat nauna ini na resolution bago kita magpadagos sa ihahatag na honorarium sa SB. Ay, ano? Dali lang po.
Ang gusto ko po sabihin, halimbawa, ako ang principal, may voluntary teacher, tapos nag-sacrifice na sila. Wala po talaga ini makukuha na ayuda hali sa Sa DepEd. Didi po sa permit na hinatag po sa ato sa Regional Office DepEd, the same po sa nangyari sa Angkalpi, it is the LGU po talaga bilang shared governance ang magpifinance muna while waiting dito sa makakuha ng appropriation dito sa regional or national budget po. And it is 2 to 3 years po ang process para makaano ng makalaga kasi Pero sir, Opo. napot ko, nagtukdo na sira. Yes po. Di ba? Tapos, nauri ang request niyo didi sa Sangguniang Bayan para matawan sira sin diyo na honorarium ba ini? Okay? So dapat sir, before siguro na mag-hire ang taas, paagi sa amo, dapat nauna na ini na request na resolution para diri magsakripisyo ang mga teachers niya to. Kasi sa niyan, yadin na ini, siyempre, ras up magkita na ma-approve ang tulos, may budget man siguro, Ma'am Sharon, okay? So next time sir, once na mga irog sini, na may naman kita sin 10, nauna ini na upat. Paano naman ini na unom? Dapat sinabi na niyo para si Ma'am Sharon, dire na mabulimo or si budget. Thank you very much po. Isipin mo, nagsasakripisyo, tapos, ano ba, ma-volunteer naman, wala naman sinakukuha. Nagsasakripisyo baga mag-ano ha? Yes po. Nano daw, budget, committee budget. Siguro, Mr. Chair. Total, madanon mo lang ang LGU, may priority na sa 7K kadunungan. Actually po, in-apply din namo sa 7K para Saan sir ang effectivity sa other volunteer teachers? Sa niyan po, ini po na pag namo sin request, requisitos po ini sa accounting. Actually po, June pa lang, pre-process mi na ini na maka-request po didi. June 2025 po. So, ini na upat nato na volunteer didi from September down to December. Naka-receive naman po. So, wala man sinaging problema kasi bago po kita inaprubahan sa region, inayuan din kita sin resolution from LGU na permado ni Mayor na nagsusuporta ang LGU. So, with that po, noted sa Regional Office DepEd na ang LGU Bulan magsusupport sini talaga na expansion po nato sa Marina Bay Integrated po. Ma'am Sharon, ang Okay, request so- ni sir na upat granted na mayong kita budget. Mayon. Mayon. Ayun. Yes po, may po siya. Now, para biyond na, may unom pa? Pwede ini... Kung pwede pa po. Ayaw mo na tabi. Madali lang po. Baka Dali lang, kumulang para na po siguro sa... budget Luwi-luwi sa lang soft kita. na lang kita. Baka kumulang na po kasi may masululod pa man po dyan ang mga nasa contract of service nato. Dyan din po mapasok. Opo. Tapos ang mga honorarium din po nahali po sa national government agencies. Dyan din po siya napasok. So, Ma'am Sharon, sir, kung nauna ang 5,000, tapos ini na masunod na, sabihin na to, diri makaabil sin 5,000, siguro ko maski allowance pwede. Tagan ini na mga ikaw mo lang tukdo wala kasingguan. Bao tabi, Councilor Recto, naiintindihan ko po ang sentiment mo. Pero ano po, ini po ang kasi ang pondo po sa munisipyo is naalok na budgeteringan ta na may mga kanya-kanya na allocations. So, depende kung halimbawa may umpakita sin surplus na pondo, pwede tayo ibutang dito, pwede ta sira madanunan sa paagi sa surplus na pondo nato. So, ano ko po sa imo, Councilor Recto, is hinahinay lang kita muna. Diri kita sin mga kutulos na, sige po sir, wala pa man, direct pa man kapot ang pondo talaga. Di ba po? Noted Sir. po. Opo. So kung mayon po sin surplus po ang pondo ang munisipyo na pwede pa makadanon tabi sa school mo sir, so dito sa mga volunteer teachers, ihuron ta po yun kay Mayor. Tapos, pag tinugutan ni Mayor, maagi po sa SB, apurbahan mi po, tulos. Basta, may pondo po kita na available. Mauman lang po yun ang pinaka-importante. Kesa nangako kita, tapos wala man palan kita pondo na kukuhaan, din kasun makuha tabi. Kaya. Di ba po?
Okay. Sir, Okay, magabang ka Mr. na Chair. sa, magabang ka na sa surplus. Yes po. May surat ka na kan Mayor. Kung malate ka na naman, pirang bulan naman yan. At least, noted ni Ma'am Sharon. Abril pa lang po, ma-request na ako para sa June. Mag-request ka na. Kasi Yes ora po. man ini problema, Mr. Anyway, Chair. Opo, matabi, Councilor. Last Saturday So- po nag-ano na kami sin early registration. So within this week expected mi na may mga data na kami sa estimated na enrollment. So with that suggestion po na medyo mauna, mahimuon mi po sa So, Marina Bintang. yes, thank you. Mr. Chair, Okay, Mr. Chair. Madali lang po, si Councilor Azur Manatabi. Sige po. Okay, so Go ahead. i-clear ta lang ha kay para Yes, po. ang process and deliberations and istoryahan ta para klarado. Yes po. Okay, sir. So, ini na hinimo ni papapruban namo na resolution para sa upat na volunteer teachers. So, ang nag-request po, ikaw po, sir. And people of Marina po, People ang of Marina. PTA and faculty po. Pero with concept mo po. Ako po ang school head, so kami po ng Yes, taga okay. Marina po. Okay, lahat. so tama man sir na so mao na muna yan ang pukusan sa LGU ha. Yes po. Kasi hali po sa iyo na request, pinasa pa kanisa sa halik kan mayor, request pa kato kan mayor, si mayor man pinasa pa kani. So mao na muna ini an aprubahan po namo. Thank you very much Based po, po, based po sa allocation na pandato dili sa Thank you very Tapos much po. yato na mention ni Consul Recto, to palo na lang siguro yato. Yes po. Okay. So, sarap pa nahapot ko sir. Yes po. Ini na mga volunteers nato, may counterpart ba na hinahatag ang DepEd? Ang ano po sa DepEd ang papangako sa kanila once yung ka mo naka-volunteer. So saro ka mo sa magiging ID sa pagpipilian sa DepEd pero wala sin eksakto na ikaw mapipermanent ka mo didi. Parang may assurance. May assurance Okay. din. Para hinatagan. Inayuan kami sin master list po, may MOA. Yes. And actually last Monday nag-visit din si SDS dito. Naugmaman siya kay so ngaya this community growing nan madako pa ini. So salamatonon po san san counterpart san LGU na naka-boost man san moral sini ng mga volunteer po nato. Okay. So, entero ba sir na mga volunteer teachers nato from Marinab? Yun po Lain-lain po na. yun po ang pinaka-importante kasi ang mga volunteer may onsin ang pinakaharayo San Rafael. Okay. May taga Chidil Pilar. So talagang sa pamasahe pa lang, mga gasolina Opo, talaga gasolina, sila. mga sakripisyo talaga Yun po sila. na diyo na may may ahatag na subsidiya. Dako na nabagay po. Since araman po talaga nara na voluntarian and nira dito sa manan may sarup po ako na baka pwede mahimuan sin provision or appeal kasi apan share san mga volunteer san December yung na-receive namin sir is not exactly 5,000 per month. May Okay. tax pa yon. So Taxable. Taxable. Okay. kaya may 600 pa na less doon sa 5,000 per month po sa kanila. Kaya dako na bagay. Di man matugot ang national government orayon sila. Nawara po sila. Question, Mr. Okay. Chair. So, saro Ma'am Sharon, ang effectivity sa 5,000 December, January. January naman po. January. Kasi fiscal year po. So, marilisin ni Ma'am Sharon, January lang, sa January lang. That is 5,000. Oo. Ang February, diri na. Okay. Yes po. Okay, Thank you. so, Thank you po. Mr. Chair. Go ahead po, Councilor Okay, Azur. so, apot ko lang, sir, sa pag-abot sa paghatag-sin honorarium dito sa atong mga volunteer teachers. Ini na parehas ngayon sa April, May. Ano ba siya? Kaupod pa ba Ay sa dahil payment? job order na at saka hindi naman natin sila i-required. So Yes. yung savings na yun, pwede naman siguro na maitipak na halimbawa magdagdag kita sa June, sin Okay, volunteer. oo. Baka pwede na. Parang ano natin ipalis. is no work, no pay. Opo, no work. Ganon. Di na namo po i-require sa Dire na required mag-report. sa mga nasato. Mag-report sa April, May para may savings din kita. Yes, okay. Na pag June onward, kung May pera yun na makukuha. mababarahin nila. So yun po. Okay, so ano pa, sir? Entero ba na mga volunteer teachers na to? Puro lit pa, sir? Puro po yung let passer, puro na sira niya na sa sulod sa RQA. Meaning, anytime pwede sira na ma-pull Permanent. out for permanent. Okay, very Kasi yun din po ang requirement ni DepEd na lahat ng magbo-volunteer dapat license at saka
as much as possible nasa RQA. Okay, thank you. Okay, Mr. Chair. Go ahead po, Councilor Recto. The resolution authorizing the mayor, Honorable Remy Gordol, to enter into a signed memorandum of agreement for the grant of monthly honorarium of 12,000 pesos each to the 4 volunteer teachers in Marinab, including the resolution of the Sangguniang Bayan. I move for the approval. Okay, second the motion, Mr. Chair, and also include for the second reading. Okay. In motion of Councilor Recto Valeriano, seconded by Councilor Geoffrey Azur, the proposed resolution number 2020, ay, mali. Ay, ito. The proposed resolution number 2026-033 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. The committee hearing on the Committee on Education and Appropriations is now adjourned.